Mukhang itong San Miguel Beer ay naghahanap pa raw ng additional na mga players na pwedeng idagdag doon sa kanilang roster. At ang isa sa nakikita ko dyan na pwede nilang bigyan ng kahit 1-year contract kaya itong si Cole Maisek. Si Maisek ay sinubukan na mag-tryout sa iba't ibang mga koponan at maganda kung siya makuha ng San Miguel para magkaroon sila ng additional pa na big man na pwedeng mabigyan ng tinatawag na support dito sa kanilang mga wingmen, mga forward. Versatile player itong si Maisek at pwede siya maglaro ng guard at pwede rin na maglaro ng wingman. Kaya magiging magandang addition ito dito sa lineup ni Coach Leo Austria. At sa tingin ko, itong si Maisek at si Miller magiging magandang tandem yan ng San Miguel para do sa future ng kanilang koponan. Siyempre, medyo matandaan na rin yung mga players ng San Miguel. Kaya kung magkakaroon sila ng Cole Maisek at Chris Miller na tandem, pwedeng-pwede yan para dito sa future ng lineup ni Coach Leo Austria. At isa rin yan dito sa mga kinukonsidera ngayon ditong San Miguel Beer para magkaroon sila ng tinatawag natin na youth movement, yung mga batang player na idadagdag doon sa kanilang lineup. Alam natin na focus pa rin ng San Miguel siyempre dito kay Junmar Fajardo, kay Chris Ross, kay Jericho Cruz, CJ Perez at sa iba pa. Pero kung kumukuha na sila unti-unti ng mga batang players na idadagdag dito sa kanilang roster para masiguro na magiging continuous yung improvement ng San Miguel Beer kahit na nakakaroon na ng edad yung mga players nila. Kaya hindi na nakapagtataka na itong si Cole Maisek bibigyan ng San Miguel Beer ng kontrata para maglaro para dito sa kanilang lineup. Kaya nga sa ngayon, wag na tayong magtaka kung magkaroon ng announcement na ang San Miguel Beer ang nakakuha dito kay Cole Maisek pagkatapos nito mag-tryout sa mga iba't ibang koponan dito sa PBA. Kaya nga itong San Miguel Beer feeling nila swerte sa pagka-acquire sa nasabi na player. Ang Barangay Hinebra naman ngayon ay tumitingin dito sa Rain or Shine para makakuha ng ilang players para ma-fill upan yung roster spot nila dahil nawala nga si Paul Garcia at Bon Pesumal. Sa kasalukuyan, 21 ang players ng Rain or Shine. So, kinakailangan mag-alis sila doon ng at least 6 na players. Alam din natin na itong Rain or Shine hindi naglalagay ng mga players doon sa injury at reserve list. So, baka mahigit 5 pa o baka 7 pa yung matanggal na players dyan sa bandang huli. Kaya meron mga tinitignan dyan ng Barangay Hinebra na pwede nilang makuha. Malamang itong si Christian Manaytay at June Roque, it's a sign up yan ng Rain or Shine yung kanilang mga draft picks. Pero yung iba nilang players, baka doon pwedeng maka-acquire ang Barangay Hinebra katulad nitong sila Sean Ildefonso o baka naman si Kaylan Tiongson. Marami na kasing mga players sa Rain or Shine ng pare-pareho yung posisyon. Nagiging redundant na sabi nga nila. Kaya panahon na siguro para kumuha ng mga bagong players itong lineup ni Coach Tim Cone. At magiging madali naman ang negosasyon sa Rain or Shine. Dahil usually, ang ginagawa lang ng Rain or Shine, mga first round draft picks ang kinukuhang kapalit. Kaya sa tingin ko magiging okay to para sa ROS kung sakasakali nga na magkaroon sila ng trade dito sa Barangay Hinebra. Marami namang players dito sa Rain or Shine na pwedeng pagpilian itong Gene Kings at hindi magiging problema yan para dito sa kanilang roster dahil alam naman natin madaling kausap ang dalawang panig. Kahit na SMC itong Barangay Hinebra, nakikipag-trade naman dyan ng Rain or Shine basta magiging patas yung takbuhan ng usapan nila. Kaya sa tingin ko, good news ito para dito sa Barangay Hinebra. Lalo na kung makukuha nila talaga yung kanilang kinakailangan ngayon. As it is, alam din natin na itong Barangay Hinebra ngayon ay gustong makasiguro na magiging mas maayos yung kanilang roster pagsimula ng Philippine Cup. Samantala naman itong si Gio Halalon ay nakikita na nagpa-practice dito sa TNT Tropang 5G. Medyo komplikado yung sitwasyon ni Halalon dahil ang alam natin magiging unrestricted free agent ito. Pero ayon dito sa lumabas na artikulo sa Spin PH, mukhang one conference short pa si Gio Halalon para maging unrestricted free agent. So ang rights nito mananatili dito sa Northport Pure Blends. Kaya nga ngayon, nagtataka marami bakit siya nandun sa TNT Tropa. Ang balita kasi nag-request daw si Gio na mag-try out na lang dito sa TNT pero hanggang dun lang. Ang balita kasi ang mangyayari daw kapag na-formalize na yung pagbenta ng Northport dito sa Pure Blends, matutuloy na yung trade kung saan dadali ng Northport itong si Gio Halalon sa Blackwater kapalit ni Justin Chua. At kapag nandun na si Gio Halalon sa Blackwater, baka i-trade na siya sa TNT pero hindi pa natin natitiyak yan dahil marami pa na pwedeng mangyari.
Ang maliwanag lang sa ngayon, mukhang ito raw TNT tropang 5G ay gustong makuha si Gio Halalon. At yung status na lamang nung contract ni Halalon na lang magdedetermine kung siya matitrade o mapipick up ng TNT sa pamamagitan ng free agency. So kabilang lang yaman na yan doon sa mga nakikita natin na magiging options ngayon. Alam din natin na itong TNT tropang 5G naghahanap pa ng ibang players na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster. Siyempre, alam natin nakabilang na dyan yung mga big men na pwedeng maisama dito sa kanilang lineup dahil nga itong si Poy Eram hindi makasasali sa kanilang laban ngayong season na ito. Pero ngayon mukhang ang focus daw muna ay makuha itong si Gio Halalon, whether sa pamamagitan ng trade sa Blackwater o Pure Blends o kaya naman sa pag ito'y naging free agent na. So iyan ngayon ang balita dito sa tropang 5G. At ang huli nating report ngayon ay itong 6'8 player na si Mario Barasi na dinraft ng Barangay Ginebra pero hindi si 9 ay mapupunta na dito sa Northport Pure Blends. Dito raw maglalaro ito si Barasi ayon sa mga reports dahil nga hindi siya natanggap sa Ginebra. Itong si Barasi, natatandaan natin 13th overall yan. Siya yung unang pick doon sa second round pero hindi na nabigyan ng kontrata ng Barangay Ginebra dahil siguro sa tingin nila hindi akma yung laro nito dito sa estilo na pinapatakbo ni Coach Tim Cone yung triangle offense ng Ginebra. Kaya sa ngayon, dito sa Northport, itong si Barasi. Kung sa bagay, maganda na rin na itong si Barasi napunta sa Northport dahil kung nandun sa Ginebra ito si Barasi, mahihirapan siya makakuha ng playing time dahil syempre ang magiging, alam naman natin, short rotation si Coach Tim Cone. At ang bibigyan ng minuto dyan si Japet Aguilar, si Troy Rosario at ang nagbabalik na si Isaac Akgo. Plus, nandiyan pa yung kanilang first round draft pick na si Sunny Estil. Kaya nga, mas mabuti siguro dito na sa Northport, ito si Barasi, para at least magkakaroon siya ng oportunidad ng playing time at ipakita kung ano ang kaya niyang gawin at ipakita dito sa isang team. Plus, alam naman natin na itong Northport kulang yan sa big men, kaya nababagay talaga na magkaroon sila ng additional na players na magagamit at alam naman natin na pwede talaga itong si Estil, itong si Barasi dito sa Northport Batang Pier. Ngayon, depende na lamang yan sa Northport syempre kung i-retain nila ng matagal na panahon itong si Estil o ito si Barasi. Dahil alam naman natin ng Northport usually ginagawa niyan kapag magaling na yung mga players at nahasa ay iti-trade dito sa SMC. So, wag na tayong magural kung eventually baka itong si Barasi ay bigla na lamang iyan na i-trade din sa Barangay Ginebra kapag gumanda na yung laro nito. Pero sa ngayon ay dito muna siya sa Northport Pure Blends. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno, si Joshua Giray, si Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer, si Michael D, pati na rin yung mga iba pa natin na mga regular na mga viewers.